Tune-tuneladang iligal na droga, pinaniniwala ang pinatatakbo mula sa New Bilibid Prison. Ilang dekada nang pinipilit lutasin ang kinauukulan ang laganap na problema sa buong Pilipinas. Subalit sa kasalukuyan ay mas mukhang lalo pang lumalala. Bakit nga ba hindi malutas-lutas ang sitwasyon hinggil sa methamphetamine? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito masugpo ay sa malawak na koneksyon ng mga ninja cops. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sila ang totoong sindikato. Sila ang sindikato ng isang toneladang shabu. Ngayon, nakafocus na sa inyong kamalian ang investigasyon na ito dahil you refuse to cooperate, you refuse. Halos isang taon na ang nakararaan nung nasa kote ng mga pulis ang pinakamalaking tambak ng methamphetamine hydrochloride o meth, illegal na drogang kilala sa Pilipinas bilang shabu. Barya lang ang presyo nito kumpara sa cocaine, pero mas masahol ang tama ng gagamit. Kapag sinabing methamphetamine, ito ay isang uri ng kemikal na pampagising ng utak. Ang hydro ay tubig at ang chloride ay bleach o pampaputi. Base sa drug-free world, niluluto ang mga gamot kasama ang mga sangkap mula sa baterya ng kotse, panlinis ng lababo at kung ano-ano pa upang magawa ang shabu. Ang mga sangkap ay napakamura at maaaring mabili sa kung saan-saan. Magkano lang ang puhunan, pero ang kita ay limpak-limpak. Ang nakumpiska noong buwan ng Oktubre ay halos umabot na ng 1 tonelada ang bigat at may halaga na 6.7 bilyong piso. Mula noon marami ang nagtatanong na kung bakit hindi masugpo ang kalakal ng illegal na droga sa bansa. Nagkaroon na nga naman ng war against drugs. Napadpad pa sa Senado pero hindi pa rin masugpo. Kaila sa publiko na maraming dahilan kung bakit ito hindi mapigilan. Dahil kung susundan ang bakas ng shabu, matutuntunan talagang pinagmumula ng droga mula sa ibang bansa katulad ng China, minsan sa Africa. Tapos mayroong nagmamaniobra sa loob ng bansa, mga kakutsaba. Kung natatandaan noong buwan ng Mayo taong 2017, nasa kote sa Valenzuela ang unang pinakamalaking haul ng shabu. Ayon mismo sa Senado na nakapasok ang shipment ng shabu na nagkakahalaga ng 6.4 bilyong piso dahil sa mayroong korupsyon sa Bureau of Customs. Ayon din sa ulat, walang pumigil sa pagpasok ng droga dahil may mga kasabwat sa customs ang tinawag nilang mga barkada. Siyempre tinanggi ito ng mga inaakusahan. Kaya naman kahit na anong pigil sa illegal na droga, hindi ito magawa dahil ang pinakaugat ay mula sa ibang bansa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi ito masugpo ay ang New Bilibid Prison. Kung matatandaan, ilang taon na nakalilipas, ayon sa balita, na ang mga nakulong na drug lords sa Bilibid ay patuloy sa kanilang transaksyon sa illegal na droga. Ibinulgar ng dating presidente na ang New Bilibid ay may ugnay sa drug network ng Pilipinas. Heto ang panayam. I connected sa Bilibid network through one Kapampangan who is detained at the NBP. That this structure is connected sa Bilibid network. You're correct. I am, sir. You are correct. How, sir? Ang operator, the drug lords are there inside. Ayon sa interview, sangkot ang kulungan sa paglaganap ng illegal na droga sa Pilipinas dahil sa ang mga drug lords na nagmamando ay nakakulong sa Bilibid. Kumbaga ang NBP ay ang katawan ng puno na kumokontrol sa daloy ng shabu. Siyempre mahirap puksain ito kung ang kumakatawan ay protektado sa loob ng Bilibid. Paano ikukulong ang nakakulong na? Ito ang nagsisilbing driver, ang nagpapatakbo sa mga transaksyon at sa pagkalat ng droga. Dahil dyan, nabuhay ang kasabihang pinahayag sa Eagle News na all roads lead to Bilibid.
Kung nasa bilibid ang nagmamando sa pagkalat ng droga, sino ang nag-aaruga pagdating sa labas? Diyan na pumapasok ang isa sa pinakamalaking problema na kung bakit hindi ito masolusyonan, ang mga tinaguriang Ninja Cops. Ito ang bansag sa mga pulis na sangkot sa shabu. Bali sila ang foot soldiers, ang mga pawns, mga piyesa na pinatatakbo ng mga tinaguriang narco generals, ang mga pinaniniwalaang matataas na ranggong may kinalaman sa ilegal na droga. Sa madaling sabi, ang mga Ninja Cops ay ang mga utusan sa kalakaran ng ilegal na droga. Ano ang bunga ng puno? Sa maraming ginawang investigasyon, napag-alaman na ang kalakal ng shabu sa ating bansa ay parang isang napakalaking puno. Buhay na buhay at namumunga ng napakasarap na prutas. May malalim na ugat na nakabaon sa lupa. Malalim ang pinagmulan, katulad ng pinanggalingan nito, madalas sa China, minsan sa Africa. Ang New Bilibid Prison naman ang katawan ng puno na nagkukonekta sa ugat nito, sa sanga at sa mga dahon. Matatag, mahirap mabuwal. Kahit pinag-initan na ito ng Bucor at ng DOJ, nakatindig pa rin. At ang mga sanga at dahon naman ay ang mga narco generals at mga ninja cops. Malilim kahit sa tag-araw at madilim sa ilalim, napupuno ng sikreto pero makapangyarihan. Kung ganoon, ano ang pinakabunga ng puno ng shabu? Dito pumapasok ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi masugpo-sugpo itong malalang problema. Problema na sumisira sa kinabukasan ng libo-libong mga kabataan. Noong taong 2015, 400 milyong piso ang halaga ng high-grade shabu na nasa kote ng mga otoridad. Taong 2016, nakumpiska ang mga shabu na may presyong 6 na bilyong piso. Taong 2018, nahuli ang droga na nagkakahalaga ng 4.3 bilyong piso, habang nakalpas ang shipment na may halagang 11 bilyong piso. 2019, nahuli ang 1 bilyong pisong halaga ng meth, at buwan ng Setyembre, 35 milyon. Noong isang taon, 2022, 56.7 milyong piso. Buwan ng Oktubre, ang pinakamalaking halaga ng shabu na nasa kote ng PNP sa mismong pautangan ng isang pulis ang nagkakahalaga ng 6.7 bilyong piso. Buwan ng Nobyembre, 136 million. Tapos noong Disyembre, 11 milyon. Taong 2023, 40.8 milyong piso. Buwan ng Marso, mula sa kontinente ng Africa, 400 milyong piso. Buwan ng Mayo, napag-alaman na sa 1 toneladang nasa kote noong 2022, may mga 300 kilo ang nawawala na nagkakahalaga ng 2.28 bilyong piso. Buwan ng Agosto, nasa kote ang mga shabu na may halagang 8.84 milyon. At ngayon lang buwan ng Setyembre, 7.4 milyon. Ilan lamang ang mga ito sa nai-report na nasa kote at nabigyan ng halaga. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na kung naibenta ang lahat ng nahuling shabu, ito ay nagkakahalaga ng 32 bilyon, 375 milyon at 740 piso. Iyan ay yung nalalaman natin. Wala pa dyan yung mga hindi. Ito ang pinakabunga ng higanting puno ng ilegal na droga sa buong Pilipinas, ang malaking salapi. Bunga na kahit sinong miyembro ng kapulisan ay mahihirapang hindi tumikim. Dahil sa kwarta, mas tumatatag ang kalakal ng shabu, mas lumalakas ang kapangyarihan ng umahawak at lumalawak ang impluensya ng mga sangkot. Kaya naman marami ang nagsasabi na hindi na malulutas ang problema sa ilegal na droga kahit sino pang politiko ang umupo sa pinakamataas na pwesto. Totoo na hindi lahat ng pulis ay tiwali. Mayroon pa ring mga tapat sa kanilang tungkulin. Subalit kung yung matitino ay tatahimik palagi, marahil wala na talaga tayong pag-asang mabago ang sistema ng bansa.
Sa kasalukuyan, napakalaking problema pa rin ang illegal na droga. Nasisipat man ang kaso sa mga Senate hearing, napaparatangan ng contempt ang ilan at naaaresto yung iba. Pero tila wala namang nasisintensyahan. Kadalasan marami ang nalilipat lang ng destino at yung mga narco generals ay tuluyang nakakalusot. Kumbaga nalalagas lang yung dahon, pero yung pinakapuno, yung katawan, sanga at ugat ay buhay na buhay. Hintay lang ng ilang linggo, tutubuan ulit ng mas makapal na dahon. Marahil sa hinaharap, mababago ang kapalaran ng Pilipinas at mailuluklok sa pwesto ang isang bayani na susugpo sa malalang problema ng methamphetamine. Anong aral ang mapupulot dito? Malala na ang kalakal ng illegal na droga sa ating bansa. Buhay na buhay ang puno ng kalakaran mula sa ugat nito hanggang sa dulo. At walang makakatanggi sa bungang salabi. Kahit ang kapulisan ay nasilaw sa kinang, lalo na yung ibang mga uhaw sa kapangyarihan. Marahil ang sagot ay nasa bawat mamamayan na kung ito'y magpapagamit sa bisyo ng shabu o tatalikod sa pagtarak o pagsinghot sa bawal na gamot. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.